Kaya sana kung mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, mag-usap na lang sila ng ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national security na to. Siguro mag-usap muna si Presidente, yung dalawang presidente, at gumawa sila ng statement nila pareho para unity naman ang makita natin. No? Sa oras na to, ang kailangan natin, united ang mga Filipino, hindi tayo divided. Kasi nakikita naman natin yung mga ganap sa buong daigdig. Sana naman tayo mismo, mga Pilipino, sa oras na to, wag na natin masyadong bulaklakin ng politika kasi nasa bingit tayo, mga mahal kong kababayan. Kumbaga, nasa cliff tayo ngayon. Dalawa lang ito, tatalon ba tayo sa tubig o aatras tayo? Yun lang yun. Tatalon ba tayo ng sabay-sabay o magtutulakan tayo? Yun lang naman yan, mga kababayan. Kailangan medyo malinaw ang isip natin dito sa usapin na ito. Good morning po. Sir, meron po nakaumang na resolution sa Senate na para imbestigahan yung umano'y gentleman's agreement na pinasok daw ni dating Pangulong Duterte. Sir, kailangan pa bang ipatawag yung dating Pangulo kung sakaling matuloy yung investigation po ng Senado? Alam nyo, napakahirap magkomento kasi mga presidente yung nag-uusap. Sa ngayon kasi, nagbigay ng komento si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbigay din ng komento si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang hirap gumitna sa usapin nito kasi may mga bagay, may mga protocol na yung mga presidente lang ang nakakaalam. Katulad yan, yung mga pagbisita sa mga leaders, sa mga bansa, na mga ibang leaders, may mga pinag-uusapan talaga dyan. Alam mo, pupunta dyan, magtititigan lang sila. May pag-uusapan talaga dyan. At yung mga bagay na palagay ko, may kinalaman sa national security natin. Hindi naman na siguro dapat yan idaan pa sa public hearing o dapat pag-usapan na lang ng dalawang pangulo natin yan, silang dalawa lang. Kasi may kinalaman nito sa national security natin. Pinagmumulan nito ng mga usap-usapan na politically motivated at destroying our minds. Kasi brainwashing na, naging politika na. Alam nyo, itong napaka-sensitive na issue nito. At isa lang ang alam ko. Kasi hindi naman po ako nagpunta dyan sa West Philippine Sea na hindi ako na-brief ng military. Nung panahon na yan, ang alam ko, dyan sa UNCLOS, nakalagay dyan sa UNCLOS ang linaw na yung mga disputed islands, kailangan yan status quo. Sinabi yan nandyan yan sa UNCLOS. Kaya, nung ako'y nagpunta dyan, nung ako'y umikot dyan, naiintindihan natin kung ano yung pinagtatalunan dyan sa West Philippine Sea. Kaya ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Ang nangyayari noon, kapag may nangyaring medyo mabigat, nadi-de-escalate sa kaagad. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki na lumaki. Kaya sana kung mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Usap ni Duterte at ni President Marcos. Wala nang Senate hearing? Siguro ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national security na to. Siguro mag-usap muna si Presidente, yung dalawang presidente, at gumawa sila ng statement nila pareho para
unity naman ang makita natin. No? Sa oras na to, ang kailangan natin, united ang mga Filipino, hindi tayo divided. Kasi nakikita naman natin yung mga ganap sa buong daigdig. Ano? Sana naman tayo mismo, mga Pilipino, sa oras na to, wag na natin masyadong bulaklakin ng politika kasi nasa bingit tayo, mga mahal kong kababayan. Kumbaga, nasa cliff tayo ngayon. Dalawa lang ito, tatalon ba tayo sa tubig o aatras tayo? Yun lang yun. Tatalon ba tayo ng sabay-sabay o magtutulakan tayo? Yun lang naman yan, mga kababayan. Kailangan medyo malinaw ang isip natin dito sa usapin na ito.